Naku, mga sako ng pulbura. Sako ng pulbura sa ilalim ng sahig, sa kisame, sa ilalim ng mesa, sa lahat ng sulok. Mabuti na lang po ng miis ang abo. At sino ang naglagay ng mga sako ng pulbura? Yan ang walang makapagsabi. Maaari higit pa sa isang ganoon. Walang matitirang buhay sa Kalye de Anuwage. Umuwi ako, litong-lito. Sus Mariusep, naroon ang lahat ng mga may utang sa atin. Sino kaya ang may gawa? Sino sa palagay niyo naglagay ng mga sako? Ang mga praile? Ang mga chinong hiluga? Ang alahero si Simon. Si Simon? Si Simon! Pero hindi ba't napupigil kagabi si Simon? Oo, pero naalala ko na umalis siya bago magsimula ang kainan. Nawala na si Simon na hindi nag-iibon ng bakas. Nahabol na siya ng Guardia Civil. Hanapin nilang demonyo! Kaya pala kagabi, habang kumakain kami, nagkaroon ng kaguluhan. At hindi nahuli? Lumundag sa ilog. Wala nakakita sa kanya. May nagsasabing Espanyol, may nagsasabing Chino. Ang iba naman, Indio. Sayang! Kaysa man ang ginawa ng magnanakaw, namatay na sana lahat. Kailan may hindi maganda ang kumuha ng hindi sa iyo. Kung alam lang ng magnanakaw na yon, tsak, hindi niya gagawin yon. Ayokong malagay sa sitwasyon niya. Ano man ang ialok sa akin. Kabanata 37. Ang Misteryo. Mga tauhan. Chichoy, ang platerong nagatid ng balita tungkol sa mga sako ng pulbura. Siya ang pangunahing nagkwento ng mga detalye sa lihim sa piging. Isagani, ang tahimik na nakikinig sa usapan. Siya ang nagnakaw ng lampara upang iligtas si Paulita Gomez. Bagaman hindi pa ito hayag sa lahat sa kabanatang ito. Kapitana Loleng, ang ina sa pamilyang Orenda, na labis na nababahala sa mga utang at seguridad ng kanilang tahanan dahil sa gulo. Kapitan Toringoy, ang asawa ni Kapitana Loleng, na nanginginig sa takot dahil sa mga naririnig na balita sa politika at posibleng paghuli sa kanila. Momoy, isa sa mga paunauhin sa piging at nakasaksi sa kaguluhan at kasintahan ni Sencha. Sencha at Inday, ang mga anak na dalaga ng mga Orenda na mausisa sa mga kaganapan. Simon, ang mag-aalahas na itinuturong utak ng tangkang pagsabog. Tagpuan sa tahanan ng pamilya Orenda sa Santa Cruz. Mga talasiltaan, pulbura, isang puputok na gamit sa baril o bomba. Kiosko, isang maliit at butas na ekstruktura na ginagamit sa mga piging o handaan. Mano Negra, isang lihim na samahan na madalas pagbintangan sa mga krimen o kaguluhan. Guardia Civil, ang mga pulis o sundalo noong panahon ng Espanyol na nagpapanatili ng kaayusan. Enigmatiko, isang bagay o kilos na mahirap intindihin o puno ng misteryo. Pangingilabot, matinding pakiramdam ng takot, sindak o kilabot. Sinasalungat, pakikipagtalunan o hindi pagsang-ayon sa isang ideya o pahayag. Teoryang pampanitikan, realismo at sosyologikal. Ipinapakita sa kabanatang ito ang katotohanan ng buhay Pilipino noong panahon ng Kastila, kung saan ang mga kamamamayan ay nabubuhay sa takot, kaba at mabilis na pagkalat ng mga usap-usapan, bunga ng kawalan ng maayos na sistema ng impormasyon at katarungan. Kakintalan o impresyon. Ang kabanata ay puno ng misteryo at tensyon sapagkat ipinapakita nito ang iba't ibang bersyon ng katotohanan mula sa iba't ibang tao. Nag-iwan ito ng bakas na kaba dahil sa banta ng pagsabog at ang malungkot na pananahimik ni Isagani na nagdala ng isang mabigat na lihim. Aral. Ang kabanata ay nagtuturo na ang katotohanan ay mahirap itago, tulad ng nakasulat sa pamagat ng kabanata. Todo si sabi, o lahat ay mabubunyag. Walang lihim na hindi na isisiwalat. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa kapakanan ng nakararami.